Good afternoon. Ako pala nga ni si Gerardo Salvania, yung legal name ko. Jerry yung palayaw ko. Ako'y gusto na rin makisali sa pag-vlog-vlog dahil common sense lang naman yung nangyari sa bansa natin. Yeah. Dahil ako'y 2 beses na biktima dyan sa bansa natin sa Pilipinas. So, kikisalay na rin ako. Yeah, so ito ang pinakauna kong vlog sa live ko. So, yeah, ganito ang nangyari sa bansa natin ewan ko kung maniniwala kayo sa akin dahil matagal lang yung explanation saka kaya makaintindi sa akin. Yeah. Ang unang pinaka principles sa mga demokrasya ng mga bansa ay yung tinatawag na yung equality, yung sa mga first world countries na sinasabi nila. Ano yung equality? Yun ang in terms ng ng religion or creed, race, ethnic origin, color, gender, disability, age, social class, language, and nakalimutan ko yung dalawa, pero yan ay siyam yan na yan ay parts ng intersectionality. Yeah, basic parts yan. Ngayon, pag hindi ma-address yung sinasabi ko, yan ang principles niyan ay oppression and tyranny. Diyan nagkandiloko ang bansa natin. Dahil yung bansa natin, alam ko kung saan nagka-problema sa konstitusyon natin. Kaya sasabihin ko yan sa sunod na pag-vlog ko. Dahil importante yan. Ang nangyari kasi sa bansa natin ay napaka-close-minded na society. Kaya bihirang nakakaintindi sa akin dyan. Kaya gusto ko na rin talagang i-expose ang nangyari dyan sa bansa natin. Yeah. Dahil magulo talaga. Pero since 1898, ang pinakamagaling na leader dyan sa bansa natin, yun ang sinusuportahan ko noon, noong 2016, sa pagtakbo niya ng pagka-presidente ay si PRRD. Yun ang former president ng bansa natin. Yan, hindi ko masabi na siya ang pinaka-the great leader, pero siya ang pinaka-the best leader since 1898. The Aguinaldo leadership. Yeah. Kasi common sense lang naman Kaya yung mga demokrasya na bansa, parang yan parang telemetry. Baga yung sign ng buhay. Ganyan pag bumaba na nasa gitna, ibig sabihin yung tao ay wala ng buhay. Parang ganun. Yung sa telemetry yan, sa nangyari sa bansa natin, kung ang mga tao, ang mga Pilipino ay makapagpili ng leader na maluwag, dahil sa leader, kasi wala namang bitay sa atin dahil ayaw naman talaga ng taga-simbahan. Yan ang nangyari sa bansa natin. Nagdidepende na yan sa leader. Ngayon, ang leader, kung talagang soft-hearted, it's all about crimes. Bakit? It's all about money. Common sense lang. Yung problema nasa harap lang ng mata mo. Ng mata ng mga Pilipino. If the rule of law were so lenient, it's all about money. And there's no way that the head of the states were able to protect those
in marginalized member of society. Why? It's all about money nga eh. Ganun lang kasimple. Ah? Kaya yan ang ini-expose ko ngayon dahil talagang gusto ko nang makialam. Dahil bihira ang nakakaalam sa ideology ko. Dito sa mundo, kailangan mo lang yung dalawang ideology para maka-contribute ka sa peace, unity, and harmony to the entire humanity. Yan ang totoo. At ano yung ideology na yan? Yung ideology na yan ay that is in terms of creed or religion and in terms of political views. Yan yun. Dalawa lang. Kailangan mo na na ideology para makakontribute ka ng peace and harmony and unity to the entire humanity. Yun lang. Kaya gusto kong balik-balikin talaga yung explanation ko. Balik-balik ko talaga. Gaya rin ni Duterte. Magsawa at magsawa kayo. Para maintindihan nyo. Kasi common sense lang yan eh. Yeah. Ngayon, ibabalik ko doon sa telemetry. Pag yung isang leader, yung isang presidente, ay napaka soft-hearted, it's all about crimes. Why? It's all about money nga eh. Yung criminals, may mga boss. Lalo na yung mga politiko, mga mastermind. Sasabihin ng politiko, itong taong to, kontra ng kontra sa akin. Sasabihin naman yung, yung connection niya na criminal, sabihin niya, akong bahala niyan, boss. Bukas wala na yan. Ganun lang kasimple. Yeah. Ganun lang simple ang paggawa ng mga kriminal sa atin. Yeah. Kasi it's all about money. Kwintado yan. Pagdating sa korte, puro yan, amicable settlement. Puro bayaran yan. So, it's all about lies. It's all about lies. Ganun yan. Hindi lumulutang yung hindi umiiral yung totoo, kundi yung lies, yung kasinungalingan ang laging lumulutang. Kaya yun, sasabihin ko sa inyo, the main duty of the head of the states in democratic countries is always to do the checks and balances in the entire bureaucracy. Yeah. Hindi yung aatras-atras kayo na ganito. Kung ang punishment in terms of crimes, illegal drugs, so on and so forth, kung yung mga batas, ay hindi deterrent, simpleng-simple lang. Itaas ang punishment. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Kasi yan nga ang the main duty. Baka yung mga lawmakers dyan, hindi nila alam yung the main duty of the head of the states in democratic countries. Yeah. Ganun lang kasimple. Itaas ang punishment kung hindi deterrent ang bitay, kung hindi deterrent, kung yung capital punishment which is life imprisonment only, itaas. Kailangan may bitay para magkaroon ang mga Pilipino, lalo na yung mga nagtrabaho sa gobyerno, lahat-lahat ay magkaroon ng due diligence, ownership, and accountability. Kasi hanggat maluwag ang mga batas, ay walang walang due diligence yan. Walang ownership and accountability. Kasi sabihin ng mga yung mga kurakot, ito gawin natin dahil kayang-kaya yung batas, yung punishment, kayang-kaya yan. Itong gawin natin. Walang magsasabi na huwag dahil delikado tayo. Wala. Bakit? Imalog na yung batas eh. Ganun lang kasimple. It's all about money. So walang diligent. Yung accountability na bansa natin na ito, ayusin natin. Kasi kung anong mangyari nito sa bansa natin, tayo rin ang mapapahamak. Ganun lang kasimple. Oo. Yeah.
Kaya explain ko yung iba sa inyo sa ano, yun lang ang una kong ano dahil yung nabiktima ako diyan 2 beses, nakulong ako sa immigration, yung pinaka-recent na ano ko nangyari sa akin. At saka yung noon 2007, na pinaalis din ako sa pamilya ko at walang nagawa yung pamilya ko dahil it's all about money, dynasty. Yun ang nangyari sa akin. Yeah, last 2007. So yan lang muna kasi mahirap na dahil pag mahaba may mga kasama ako dito sa bahay, mahirap magingay. Kaya yun lang muna. Maraming salamat sa inyong lahat. At yeah, hanggat sa sunod kong pag-vlog. Yan lamang muna. Bye.